Ang Bali ay tinatawag na isla ng mga Diyos. Isang lugar para sa mga bagong simula at masayang alaala. Para sa magkasintahan, tila sila ay nasa gitna ng isang paraiso. Ang asul na dagat, ang matatamis na ngiti, at ang buhay na tila isang walang katapusang bakasyon. Pero paano kung ang isang simpleng post sa Instagram, isang black heart, at isang geotag ang siyang maging hatol ng kamatayan? Akala nila, tinitingnan ng mundo ang kanilang kaligayahan. Ang hindi nila alam, may mga aninong matagal na silang sinusubaybayan, naghihintay lang ng isang pagkakamali. Isang pindot sa screen, isang buhay ang naging kapalit. At sa loob ng 11 araw, ang bakasyon na dapat ay puno ng pag-ibig ay nagtapos sa mga piraso ng laman na ikinalat sa dalampasigan. Ito ang kwento kung paano ang isang dream vacation ni Igor Komarov ay naging isang madugong death sentence. Ang katotohanan sa likod ng Bali kidnapping. February 14, 2026. Araw ng mga puso. Isang perpektong araw para ipagdiwang ang espesyal na araw sa isang paraiso. Habang binabaybay ang asul na karagatan at ang tirik na init ng araw, sakay ng isang lancha ang 28 taong gulang na si Igor Komarov mula Ukraine. Katabi niya ang kanyang kasintahan, si Yeva Mishalova. Si Yeva ay hindi lang basta maganda. Siya ay isang beauty at fashion influencer, isang modelo na sanay na ang bawat galaw ay sinusubaybayan ng kamera at dokumentado ang bawat sandali ng kanyang buhay para sa kanyang mga tapat na tagasunod. Bawat biyahe, bawat pagkain, bawat paglubog ng araw. Kasama nila ang kanilang mga kaibigan. Bata pa sila, matitikas, may pera sa bulsa, at ang pinakamahalaga sa lahat, mayroon silang oras. Sa mundong ito na laging nagmamadali, sila ay tila nasa loob ng isang bula ng kaligayahan. Ito ang buhay na madalas nating makita sa mga pelikula. Pero para kay Igor at Yeva, ito ang kanilang realidad. Inilabas ni Yeva ang kanyang cellphone. Isang mabilis na pag-snap ng kamera. Isang pose na tila ba walang hirap. At sa loob ng ilang segundo, ang sandaling dapat ay para sa kanila lang ay naging pag-aari na ng internet. Ibinahagi ni Yeva ang larawan sa kanyang 200,000 followers. Ang caption, maangas, puno ng kumpiyansa. Fuck 14th February, love you every day. Na tinapos niya ng isang black heart. Sa buong mundo, libo-libo ang nag-i-scroll sa kanilang mga feed. Mapapangiti sila. May mga magsasabing ang swerte naman nila o kaya relationship goals. Pero habang dumadaloy ang mga likes, may isang pares ng mata na hindi tumitingin sa ganda ng tanawin. Hindi siya nakatitig sa tamang anggulo ng mukha ni Yeva. Nakatingin siya sa mga palatandaan sa background. Para sa taong ito, ang post ni Yeva ay hindi isang post ng pag-ibig. Ito ay isang mapa, isang imbitasyon, isang regalo para sa isang taong matagal nang naghihintay sa dilim, naghahanap ng tamang oras kung kailan pinakakampante at walang kalaban-laban si Igor. Ang dalawa, kasama ang kanilang mga kaibigan, ay nagtungo sa Bali para magbakasyon. Mainit, maganda, at tila napakalayo sa anumang gulo na iniwan nila sa kanilang bansa. At sa isang hapon, ganun na ganun nga ang naramdaman nila. Ngunit ang araw ng mga puso, ang huling araw na mararamdaman ni Igor Komarov na normal ang lahat. Kinabukasan, February 15, si Igor at ang kanyang mga kaibigan ay nakasakay sa kanilang mga scooter sa Jimbaran,
isang distrito sa tabing dagat na paborito ng mga turistang Russian at Ukrainian. Ayon sa lokal na balitang kumparan, ang grupo ay nagbabalak na pumunta sa isang maburol na lugar para mag-aral magmotor. Simple lang ang plano, walang kakaiba. Ngunit bigla, mula sa kung saan, isang itim na Toyota Avanza at 2 motorsiklo ang sumulpot at pinalibutan sila. Isa itong coordinated convoy na kumilos na parang operasyon ng militar. Ang isa sa mga kaibigan na si Alexander Yermak Petrovsky ay napansin ng panganib at mabilis na nakalusot bago pa man sila tuluyang makulong. Nakaligtas siya. Sa kasamaang palad, si Igor ay na-corner at hindi nakaligtas. Sa isang sandali, si Igor ay masayang nagmumotor sa ilalim ng sikat ng araw ng Bali. Sa susunod na sandali, wala na siya. Napansin na lamang ng isa pa nilang kaibigan na bigla na lang naglaho si Igor sa kalagitnaan ng biyahe. Nang inulat ni Alexander ang insidente sa mga pulis, agad na sinuri ng mga investigador ang CCTV footage sa paligid. Doon nila nakita ang itim na Avanza kasama ang 2 motorsiklo na itinakbo si Igor sa isang marangyang villa sa Tabanan, sa gitnang kanlurang baybayin ng Bali. Ngunit nang dumating ang mga otoridad sa villa, wala na silang nadatnan. Walang tao. Tanging isang cellphone, isang bag na pinaniniwalaang kay Igor at mga bakas ng dugo ang naiwan. Dito pumapasok ang mas malaking tanong. Sino ba talaga si Igor Komarov? At bakit may mga taong handang gumawa ng ganito para lang makuha siya? Si Igor ay anak ni Sergei Komarov, isang makapangyarihan at maimpluwensyang tao mula sa Dnipro, Ukraine. Ang pangalan ni Sergei ay madalas lumabas sa mga balita dahil sa kanyang mga negosyo at koneksyon sa matataas na opisyal ng gobyerno. Ngunit marami ring ulat ang nag-uugnay sa kanya sa mundo ng krimen. Tinatawag siyang mafia boss at crime lord ng media. Bagamat sa record, hindi pa siya kailanman nahahatulan sa anumang kasalanan. Ang kaibigan ni Igor na si Alexander, ang nakatakas, ay anak din ng isa pang tanyag na tao na si Alexander Narek Petrovsky, na may katulad ding reputasyon gaya ng ama ni Igor. Sa ganitong konteksto, ang romantikong post sa Instagram noong Valentine's Day ay biglang nagmukhang iba. Hindi na lang ito basta litrato. Ito ay naging isang trail para sila ay mahanap. Isang regalo para sa mga taong matagal na palang nagdesisyon kung ano ang gagawin nila kay Igor Komarov. Mga taong naghihintay lang ng tamang pagkakataon para mahanap siya sa isang lugar na malayo sa kanyang pinagmulan. Isang lugar na liblib. Isang lugar kung saan hindi siya makakahingi ng saklolo sa kanyang mga koneksyon. Ang post ni Yeva ang nagbigay sa kanila ng lahat ng iyon. Hindi lang kumpirmasyon na nasa Bali siya, kundi ang eksaktong lokasyon, ang kanilang itinerary at ang katiyakan na siya ay relax at walang kamalay-malay. Naglagay pa nga si Yeva ng geolocation tag. Ilang taon nang nagbabala ang mga security expert tungkol sa panganib ng real-time posting. Ang kasintahan ni Igor, tila hindi ito alam o hindi ito sineryoso. Maaari nating isipin na isa lamang itong kalunos-lunos na pagkakataon. Sa mga araw matapos mawala si Igor, isang nakapanlulumong video clip ang kumalat sa Telegram channel na MASH. Halos hindi na makilala si Igor. Ang kanyang mukha ay maga at puno ng pasa. May mga tuyong dugo sa kanyang balat. Ang kanyang kaliwang braso ay hindi na mababanagan ang kamay, kundi sa isang duguang tuod na nakabenda. Ang mensahe ay para sa kanyang pamilya, partikular na sa kanyang ama. Tumitig si Igor sa kamera at nagsalita sa loob ng 3 minuto. Ang kanyang boses ay walang buhay. Maingat ang bawat salita. Tila isang taong napipilitan lamang sa ilalim ng matinding takot. Sinabi niya na pinapakain din siya ng mga droga. Sa monologong iyon, isinalaysay ni Igor ang torture na dinanas niya. Paulit-ulit na sinuntok ang kanyang tadyang.
Binali ang kanyang mga binti. May mga bahagi ng kanyang katawan na pinutol. Sinabi niya na ang mga humahawak sa kanya ay konektado sa isang criminal organization sa Ukraine at pinararatangan ang kanyang ama na dinaya sila ng 10 milyong dolyar. Ito raw ang paraan nila para maningil. Hindi alam ang detalye ng sinasabing pandaraya, bagamat may mga hinala na ang mga pamilyang Komorov at Petrovsky ay may kinalaman sa mga fraudulent call centers. Ngunit dito nag-iba ang takbo ng kwento. May pangalawang video na kumalat online. Doon tila umamin si Igor na siya mismo ang nagpapatakbo ng mga peking call center na nambibiktima ng mga mamamayang Russian, nagpapanggap na bank security officers para nakawin ang kanilang pera. Kumikita raw siya ng 15,000 dolyar kada buwan sa ilalim ng proteksyon ni Narek Petrovsky. Kaya marahil, si Igor ay hindi lang isang inosenteng anak na nadamay sa mundo ng kanyang ama. Maaaring siya ay direkta ring sangkot. Ngunit, ang pag-aming ito ay ginawa habang tinotorture siya, kaya hindi natin ito maaaring paniwalaan ng buo. Balik sa kanyang kalagayan, may sinabi si Igor na halos hindi kayang pakinggan. Magsisimula na ang impeksyon. Malapit na akong mamatay. Nakiusap siya sa kanyang mga magulang na huwag nang labanan ng grupong may hawak sa kanya. Huwag na kayong makipag-usap sa ibang tao, sabi niya. Walang tagapamagitan, walang pulis. Nagmakaawa siya na ayusin na lang ang gulo ng tahimik, bayaran ng pera at pauwi na siya. Sinabi niyang ibibigay niya ang lahat. Gusto lang niyang makauwi. Kung nasagot ba ang tawag na iyon, hindi natin alam. Ang alam lang natin, anuman ang ginawa o sinabi, hindi iyon sapat. Noong February 26, 11 araw ang makalipas mula ng pagkawala ni Igor. Napansin ng mga residente malapit sa Catewell Beach sa Gianyar Regency ang isang bagay sa baybayin na hindi dapat nandoon. Tinawagan ng mga pulis at ang natuklasan ng mga investigador ay ang kinatatakutan ng lahat. Ito ay labi ng tao. Watak-watak na bahagi ng katawan, isang ulo, katawan, mga braso at binti. Lahat ay pinaniniwala ang pag-aari ng iisang tao. Malinaw na ilang araw nang nandoon ang katawan bago ito natagpuan, at dahil sa basa at mamasa-masa ang lugar, mabilis ang pagkabulok nito, kaya halos imposible na itong makilala. Ngunit may isang lead ang mga investigador, ang mga tattoo sa mga bahagi ng katawan. Dahil dito, malakas ang hinala ng pulisya na ito nga ay si Igor. 6 na sample ng buto ang kinuha. Bagang, collarbone, buto sa hita, tadyang, daliri at buto sa binti. At ipinadala sa National Forensic Laboratory. Lahat ay nagpakita ng XY chromosomes na nagkukumpirmang lalaki ang biktima. Ang 6 na sample na iyon ay inihambing sa dugong nakuha sa itim na Avanza, sa dugo mula sa villa sa Tabanan, at sa DNA profile ng ina ni Igor na natanggap noong mismo araw na nakita ang mga labi. At base sa kalkulasyon, ang posibilidad na ang mga labi ay kay Igor Komarov ay 79%. Dinukot siya mula sa isang scooter sa gitna ng sikat ng araw. Dinala sa isang villa, binihag, tinitorture at pinatay. Siya ay 28 taong gulang pa lamang. Ngayon, sino ang gumawa nito? Bago pa man makumpirma ang pagkakakilanlan ng katawan, may malaking lead na ang mga pulis. Noong February 23, isang lalaki na kinilala lamang bilang C ang naaresto sa isang hotel sa West Nusa Tenggara. Hindi dahil sa kidnapping, kundi dahil sa paggamit ng peking passport para magrenta ng mga sasakyan. Partikular na ang itim na Avanza at 2 motorsiklo mula sa isang car rental sa Badung. Sinabi ni C sa mga investigador na binayaran siya ng 6 na milyong rupiya,
humigit kumulang $350 para arkilahin ang mga sasakyan gamit ang kanyang pangalan para sa ibang tao. Wala raw siyang ideya kung para saan gagamitin ang mga ito. Nang suriin ng pulisiya ang mga record, agad nilang nakilala ang sasakyan at ang plaka nito. Ito ang eksaktong sasakyang nakita sa CCTV sa araw ng pagdukot. Ang GPS na nakakabit sa kotse ay nagpapakita na naroon ang sasakyan sa eksaktong lokasyon at oras ng pagkawala ni Igor. Mula roon, pinalawak ng mga pulis sa Bali ang kanilang paghahanap at nakilala ang 6 pang dayuhang suspek. Silang 6 ay inilagay sa wanted list. Nagmamadali ang mga pulis na mahanap sila at humingi na rin ng tulong sa Interpol para sa isang cross-border pursuit. Malaki ang posibilidad na ang 4 sa kanila ay nakatakas na sa ibang bahagi ng Indonesia, habang ang 2 ay pinaniniwalaang nagtatago pa rin sa Bali. Nagpahirap pa sa investigasyon ang katotohanang ang mga suspek ay gumagamit ng maraming pasaporte. Ang ilan ay may 2 o 3 magkakaibang pagkakakilanlan, kaya napakahirap tukuyin kahit ang kanilang tunay na pagkamamamayan. Isang pang-8 suspek ang lumitaw, isang Indonesian na naaresto dahil sa paggawa ng peking pasaporte ni C. Ang investigasyon sa kaso ni Igor Komarov ay nagpapatuloy pa rin at maraming tanong ang wala pang sagot. Ano ang tunay na motibo? May mga teorya. Isang Russian cybersecurity expert, si Igor Bedrov, ang nagsabi sa isang interview na ang pagpatay ay maaaring may kinalaman sa pag-aagawan ng kontrol sa mga fraudulent call centers na binanggit kanina. Sa internet naman, nabaling ang atensyon kay Yeva Mishalova. Bilang isang influencer na ang karera ay nakabase sa pagiging public, marami ang nagsasabing dapat ay alam niya ang panganib ng pag-post ng real-time location, lalo na't ang kasintahan niya ay may koneksyon sa mga grupong kriminal. Ang iba ay nagmungkahi pa na dapat siyang imbestigahan ng pulisya dahil masyadong eksakto ang timing ng kanyang Valentine's Day post. Ngunit kailangang linawin, wala sa mga ito ang kumpirmado. Walang opisyal na pahayag na nag-uugnay kay Yeva sa anumang krimen. Ang alam lang natin ay kung paano siya tumugon sa publiko. Matapos mawala si Igor, nag-post siya ng Instagram story nilang 2 at isinulat, "Alam kong makikita mo ito." Pagkatapos, nag-post siya ng video kung saan umiiyak siya, kasama ang mga salitang, "Babalik ako kapag may lakas na ako." Ano man ang isipin ng publiko sa kanya, ang kanyang pighati ay nakita ng lahat. Ngunit ang mas malalim na tanong na ibinabato ng sitwasyong ito ay dapat nating pag-isipan dahil ang panganib ng real-time posting ay hindi lang para sa mga taong nasa mundo ni Igor. Ito ay babalang matagal na nating naririnig. At sa kasong ito, ang isang maaraw, masaya at tila inosenteng post sa Instagram ang naging unang kadena sa isang serye ng mga pangyayaring nauwi sa torture at pagpatay. At ngayon, ang Bali ay nasa isang sangandaan, isang islang may pambihirang ganda, tinatawag na Island of the Gods, isang lugar na pinapangarap ng milyon-milyon, pero ngayon ay may pasan na bigat ng karahasan. Isang isla kung saan patuloy ang pagdating ng mga turista. Pero nitong mga nakaraang taon, ang ilang bisita ay nagdala ng kadilimang hindi handang harapin ng paraisong ito. Ang kaso ni Igor Komarov ay patuloy pang binubuo. Ang mga suspek ay hinahabol pa rin sa iba't ibang panig ng mundo. Ang buong katotohanan ay hindi pa ganap na lumalabas. At ang tanging magagawa natin ay maghintay.